ang preaching na. So, hindi ko na kaya. Sabi nga ni Pastor June kanina, ayaw niya nang masyadong exhausted yung mga tao. So, magkikismisan lang tayo ngayon. Usap-usap lang tayo. Life Talk 3.0. Usap lang tayo. So, meron pa akong prepare sa inyo na pag-uusapan natin ngayong gabi nito. Hindi ako marunong gumamit nito, nanginginig ang aking kamay. Yan. Jesus walks on the water. Sige, hindi ko na papatagalin pa. Engage na kaagad tayo kasi 15 minutes lang ang pinagkaloob sa atin. Immediately, Jesus made His disciples get into the boat and go on ahead of Him to Bethsaida while He dismissed the crowd. After leaving them, He went up to the mountains to pray. So, background check lang po tayo. Ito po yung story o yung time nakakatapos ng magpakain ni Jesus na 5,000 men. And then after that, sabi ni Jesus He commanded the disciples, 12 disciples. Sabi niya, una na kayo, sakay na kayo sa bangka. Kasi papauwi ko pa yung mga tao. Papauwi ko pa yung mga tao at pupunta pa ako sa bundok para mag-pray. Yun po ang context. And fast forward tayo. He saw the disciples training at the oars. After po i-command ni Jesus, after po i-command ni Lord, ang kanyang mga disciple, punta na kayo doon, umuna na kayo doon, sakay na kayo sa bangka, mag-meet na lang tayo sa Galilee. Nakita niya ang kanyang mga disciples at the mountain. Nakita niya ang kanyang disciples na nahihirapan, struggle sa pagbabangka. Sino sa inyo yung nahihirapan dito? Sumusunod ka lang naman kay Lord, di ba? Bakit merong struggle? Sino may mga struggle, merong mga problem dito? Diba? Ang hirap. Sa totoo lang po, hindi biro ang pagsunod, hindi biro ang buhay ng isang Kristiyano. Totoo ba? Amen? Amen. Hindi po biro ang buhay ng isang Kristiyano. So, yan, merong mga pain, merong mga sufferings sa buhay ng isang Kristiyano. And that will lead us to our title for today's video. Awit. Awit! Sino pa yung nakakala dito? But before that, let's pray. Pwede po ba tayo tumayo? Sige, let's pray. Lord, salamat po sa pagkakataon na ito na makapagbahagi ng inyong mga salita, Panginoon. Ikaw po ang mauna, ikaw po ang magsalita at hindi po ako, O God. Talisin niyo po ang kaba at palitan niyo po ito, Panginoon, ng anointed heart, O God. And Father God, I just want to pray na ito pong pag-aaral namin, Panginoon, ay hindi lang po para sa aming self-empowerment, kundi po para sa expansion ng iyong kingdom, O God. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po kayo. Ayan. Sino po nakakaalam sa inyo ng word ito? Word na ito. Awit. Ayan. Awit. Diba? Ito gamit na word po ito ngayon, especially ng mga millennials. And ako po, siguro grade 8. Ayan. Grade 8 pa lang po ako, tambay na ako sa bilyaran. Hindi po ako mag-testimony, konting background lang din. Tambay ako sa bilyaran, ito po ang pinaka ginagamit namin na word kapag hindi pumapasok ang bola. Awit. Alright. Pero ano po ba ang meaning ng awit? Yan po ang meaning ng awit. Awit is simply the combination of the expression awesome. Ito po ay Islam words. Many millennials don't use it literally to refer to physical pain. However, it uses it more as a general term to refer to a negative or undesirable situation. Sakit. Diba? Sometimes meron tayong mga awit sa buhay ng Kristiyano natin. Totoo ba? Meron mga awit. Pero bakit po natin yung pinagdadaanan? Bakit kaya? Kasi minsan po, inaalaw din ng ating Panginoon ang pain and suffering sa ating buhay. Why? Because I believe God is molding us. He is preparing us. At hinuhulma niya tayo. Amen ba? God is molding us. Sabi po dito sa Isaiah 43 verse 18, remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make away the wilderness and rivers in the desert. Sabi dito, remember not the former things. I am doing a new thing. Sabi ng Panginoon. Bakit po nararanasan natin yung mga awit sa buhay natin? Bakit po mayroong mga sakit? Kasi
God is doing a new thing. Ayaw niyang hanggang dyan ka na lang. Ayaw niyang ganyan ka lang palagi. Simula kang baby Christian, matatapos ka, mamamatay kang baby Christian. Walang ganon. Ini-empowered po tayo ng ating Panginoon. Sabi ni Lord, I am doing a new thing. Kaya mo yan nararanasan. Ayokong habang buhay ka na lang na ganyan, sabi ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, awit sa'yo. Yan, mayroon po akong ipapakita sa inyong picture. Actually, video yan, pero hindi na mapiplay yan. Yan po ay pagpapanday, kumbaga, blacksmith. Katulad po nito, ang picture nito, tayo din, pinagdadaanan natin itong mga ganito. Baka meron pain, baka kailangan natin dumaan sa nakakatakot na proseso. Kasi po, ayaw nga ni Lord na hanggang dito na lang tayo. Ayaw ni Lord na hanggang revival preaching lang tayo. Dapat next batch, dito ulit tayo. Di ba? And balik po tayo sa verse. Sabi dito, later that night, after ni Lord mag-pray sa mountain, sabi dito, later that night, the boat was in the middle of the lake and he was alone on the land. So nakita ni Jesus yung boat sa gitna ng lake. After niya mag-pray, actually tawag dito, miracle siya para sa akin. Kasi po, merong storm at the time. Merong bagyo, kumbaga. And syempre, magulo yung panahon. And it's a miracle na makita pa ni Jesus yung kanyang mga disciples at that night na nahihirapan na nag-struggle. And sabi dito, he saw the disciples straining at the oars because the wind was against them. Sabi dito, God saw us. He saw. Minsan sa atin, kapag nag-struggle na tayo, mga Christian, akala natin minsan wala na si Lord. Di ba? Pag dumadaan tayo sa mga pain, sa mga suffering, akala natin si Lord, wala na. Nasaan ka ba, Lord? Inaantay kita. Meron akong problema ngayon, bakit hindi kita mag-feel? Bakit napaka-silent mo? Bakit wala kang sinasabi? Bakit ang nonchalant mo? Pero sabi po dito, nakita niya. God sees us. Nakikita niya ang kanyang disciples. Minsan ba ganun din tayo? Akala natin hindi tayo nakikita ng Panginoon. I hope honest po kayo. Kasi I believe hindi natin ma-revive ang ating mga sarili kung hindi tayo magpapakatotoo sa harapan ng Panginoon. Sabi dito, nakikita ni Lord kung ano ang pinagdadaanan ng disciples niya. Nakikita ni Lord kung ano ang pinagdadaanan mo. And actually, He is able to command the waves and the wind at the time. Kaya niya po yun, bro. Just one step, kaya niya alisin yun. Pero bakit po hindi niya ginawa? Kasi nga, inalaw ng Panginoon na mangyari yun. Inalaw ng ating Diyos na mangyari yun sa kanyang mga disciple. For them to learn. Hinuhol mo sila. Minumukod sila ng ating Panginoon. Minumukod sila ng ating Panginoon. Pain and sufferings. Sometimes meron tayong mga ganito sa buhay natin. Meron tayong mga pain and sufferings. Hindi natin mapaliwanag kung bakit. Hindi natin mapaliwanag kung bakit. Merong mga bigat, merong mga problems sa buhay Kristiyano natin. Sumusunod nga lang naman tayo kayo. Pero minsan hindi natin ma-explain kung bakit merong gano'n. Bakit merong bigat? Gusto mo lang naman i-pursue yung calling mo, pero bakit, Lord, bakit may ganito? Akala ko ang sarap ng buhay bilang Kristiyano. Gusto mo lang naman maging maganda yung ministry mo, pero bakit merong shaking? Bakit merong tension? Bakit merong problem? Bakit merong pressure? And right now, maybe some of you are in pain. Sabi ko nga, because of your calling, dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon, dahil sa ministry. Pero balikan ko po itong verse na ito. Sabi dito, he saw that they were in serious trouble. Nakita ng Panginoon na nasa maluwasin ng kalagayan. Struggling against the wind and waves. About 3 o'clock in the morning, so Jesus came toward them, walking on the water. He intended to go past them. Diba?
Diba? Medyo para sa akin, medyo interesting tong verse na to. Sabi dito, nakita ng Panginoon na nag-struggle yung kanyang mga disciples. For 9 hours, nakikita niya. At 3 o'clock in the morning, lumakad ng Panginoon. Tapos biglang sinabi dito, He intended to go past them. So parang ang gustong mangyari talaga at the time. Ang plano pala ni Jesus, habang pinagmamasdan niya na ng 9 hours yung disciples niya, hirap na hirap magsagwan. At habang naglalakad si Jesus sa tubig, ang plano niya pala, guys, bye-bye. Kita na lang tayo sa kabilang side. Ganun po pala ang plano ng Lord. Gusto niya na palang iwanan yung kanyang mga disciples na nahihirapan. Imagine habang pagod na pagod ang mga disciples ni Lord. Ano si Jesus? Nonchalant. Diba? Nonchalant. Hindi tayo magigets ng mga hindi nag-TikTok dito. I mean, if Jesus is a good God, pinagpasdan niya na nga lang yung mga disciples niya ng 9 hours. Tapos pagdating ng 3 o'clock in the morning, nonchalant lang siya. Pero you know, upon studying the Greek, sheesh! Google lang po. Bakit ganun yung pagkakasulat? Sa aking pag-aaral, it was implied actually in the Greek. Na kaya ganun yung pagkakasulat, specifically ni Mark, dahil inakala talaga ng mga disciples na lalagpasan lang sila ni Jesus at that time. Sabi nga ng mga disciples niya, may multo! Hindi nila nakilala si Lord. Bakit? Kasi akala nila kung sino lang idadaan. But actually, in deeper study, you will realize na ang Diyos, kaya siya dumaan sa harap nila na parang lalagpasan lang sila, hindi dahil gusto silang iwanan ng ating Panginoon. In essence, na parang, sorry for the term, sorry for the word, in essence, na parang gusto magpapansin ni Lord sa kanyang mga disciples. Sabi ni Jesus, guys, in case you need help, andito lang ako. Ang intention pala ng Panginoon ay hindi para takasan sila. Hindi para takasan tayo sa time na nahihirapan tayo, kundi para ipakita na andyan lang siya kapag kailangan natin siya. But when they saw him walking on the lake, they thought he was a ghost. Ito nga po yung sabi ko kanina. They cried out because they all saw him and were terrified. I immediately spoke to them and said, "Take courage. It is I. Don't be afraid." Then he climbed into the boat with them and the wind died down. They were completely amazed. Now, hindi ko po alam kung nasa ang season kayo ng buhay niyo ngayon bilang Kristiyano, pero ito po ang gustong sabihin ng Panginoon sa disciples niya. And I believe, ganoon din po ang gustong sabihin ng ating Panginoon sa atin ngayon. Take courage. Take courage. Yes, merong pain, merong sufferings. Pero nakikita ko kayo, sabi ni Lord. Alam po kung anong pinagdadaanan nyo. Alam po nasasaktan kayo. Alam po merong sufferings. Alam po merong problema. Pero andito ako. It is I. Actually, ako yung nag-command sa inyo in the first place na pinili nyo ako na mag-ministry dito, na mag-serve. At ngayon nahihirapan na kayo, nakalimutan nyo na ako yung nagbigbig sa inyo papunta dito. Yung po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Take courage. It is I. Akala nyo ba hindi ko kayo nakikita? Akala nyo ba papabayaan ko na lang kayo? Hindi. Hindi. God sees us. And I hope, sana, ganito po ang mindset natin. God sees us and it is enough. Pagtiwala lang tayo sa Kanya. So, pwede ba tayo tumayo ngayon? Let me just pray for you. Lord, thank you so much for the time that you have given us, Panginoon. At salamat po sa iyong mga salita na iyong sinabi ngayong gabing ito. Hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa ngayon. Maybe some of them are in pain, sufferings, Panginoon, merong bigat, merong problema na dinadala, O God. But we know we have a God like you, Panginoon, na hindi mo kami papabayaan, Panginoon. Hindi mo kami iiwanan. Thank you, Father, for choosing us, for calling us for this ministry, Panginoon. It's an honor and a privilege to serve a God like you, Panginoon. Patatagin niyo po kami, bigyan niyo kami ng strength, ng wisdom na nagmumula sa inyo, O God. Nang sa gayon na magkaroon kami ng puso na handang lumaban, O God. Sa pressure, sa tension ng buhay. And Lord, thank you, Father, for this time, for reviving our hearts again, O God. Thank you for reminding us with your word na nandito ka lang, O God. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.